What's up guys, it's Kimmerman from Kimmerman Gun Plus Studio, and today tuturuan ko kayo kung paano mag-customize ng pegs and polycaps, kung paano ipagko-combine yung polycaps dun sa maluwag na butas para sumigip yung peg at mag-twist and turn siya ng swabe at hindi maluwag. Okay, check natin yan guys. Ano na naman kabaliwan to? Yan siguro yung tanong nyo, di ba? Meron ako kasi ditong MJH na Kelorobo at gusto kong palitan yung kamay. Since yung kamay nito hindi siya yung ordinary na ball and socket, kundi ano siya, parang peg type siya. Tapos dito mo i-clip yung kamay na interchangeable hands, which is napakapangit to be honest. Ang hirap hanapan ng kamay or joints para makonect yung kamay na bet ko. By the way, yung bet kong kamay na ipalit dito is etong MSG from Kotobukiya. Ayan, para malaki-laki siya tingnan. Tapos badass looking yung ano niya, yung kasi claw type to pwedeng claw type, pwedeng yung stub type na fingers. Pero mas gusto ko gamitin dito yung claw type. Tapos ayun knuckle. So ang angas kung ilalagay natin dito kay Kelorobo, may gimaangas siya, di ba? So yan ganyan yung parts niya. The problem is paano natin i-connect ito, di ba? Although madali lang i-connect kasi pwede kong i-modify ito. Meron ditong hinge, tapos ipapasok lang natin yung parang peg na nakita ko sa isang action-based stand ng In-Era, which is ito. Ayan yung transparent na yan. Pwede nga rin yung sa workshop na action-based stand diba? So, anong issue dito? Although okay naman na to. Kasi, if you want to look here, ayan, pag kinabit ko yan dito, napakaluwag, di ba? Ang luwag. So, wala ganyan siya. Tapos, ilalagay mo tong armor niya, yung hand armor. So, hindi ko na lang ipapasok ng husto kasi mahirap din baklasin. Pero kahit may hand armor yan, ang luwag niyan. Ngayon, nakita kong remedy para sa Kolokoy na to is palamanan ng polycap. So, itong polycap na to, nakita ko sa Gundam Master Grade na tawag dito, ground type, Easy 8. So, swak na swak siya dito sa peg dito. Ayan swak na swak siya. Okay. So, yun But, syempre, makapal ito. Paano natin ito ipapasok? So, paano natin ito ipapasok dito? Diba? So, ang tanong nyo, bakit gantong polycap pa ang napili ko? Pwede naman yung circular lang. The problem is, meron ako mga circular kaso masikip. Hindi kasya dito. And yung circular naman na available ko na ganito, ang luwag din. So, walang fit, di ba? So, ito yung nakita kong fitted, but need nating i-trim to. So, what I did is, ito na yung finished product, yung isang trinim ko. Ayan. So, I used my cutter. Ito yung cutter na ginamit ko. Siyempre, chinap-chop ko siya dito sa chopping board. Mas gusto ko sa chopping board kesa dun sa sa yung green na cutting board. Mas gusto ko to kasi kahit ibaong kung ganito to, okay lang. And then, I sand it like this. Pinasok ko muna sa screwdriver. Then, I sand it like this. Ayan. Para bumilog siya. Sa tingin nyo, effective ba yan? Of course, effective yan. Kasi, ginamitan na natin yan ng Tanshanology. So, ganito yung mangyayari. What I will do is,
ipapasok ko siya dito sa ito na, papalaman na natin siya. Yan. Okay, pasok natin. Wichicels lang. Ay, pumasok ah. So, pag ganito. Ganun pala. Okay. Yun. Okay na siya. Papasok na. Then, pwede na natin tong palaman dito. Actually, maluwag. Alalay lang konti. Alalay. Para hindi siya mag-slip. So, tulak natin dito sa dulo. Okay. At, ayun na. Kitang-kita. Ayan, nakatodong pasak na siya. Ayan, nakatodong pasak yan. So, yung peg nito ay magsiswivel na ng maayos. I mean, itong, ayan. Magsiswivel na siya. Hindi na siya maluwag. Hindi na rin siya di siya sobrang sikip. Tama lang. So, effective yung polycap natin dito. Yung polycap sandwich. This is what I call polycap sandwich style para sa mga loose pegs or circular joint na ganito. So, let's see kung suswak na nga itong armor. Tingnan natin. Papasok natin yung armor niya. Chickles, wait, chickles. Ega. By the way, need pala muna natin i-trim to. I-trim ko muna pala yung excess. Wait lang ah. So ayan, trim natin to. So I use my cutter para dito lang cut natin yung mga small edges, pero wag natin masyadong ididikit dahil baka makat natin yung peg. Ayan, okay na yun. And remove the excess. Okay. Nice. So, ayan. Clip na natin to. At presto. Ayan na. Okay na. Mahigpit na yung kanyang peg. Pwede na siyang kabitan ng hands. See? Okay na. Na yung kanyang peg. So we will cut the peg. Yan, puputulin natin yung peg. Sorry. Okay. Bawas-bawasan natin yung peg. I mean yung polycap pala. Yun, wala naman ako dito bukas. Okay. So medyo numipis lang to. Okay lang. Then bilugin natin ganito dito. Then yan.
Ayan na, assembly na natin yan at mailagay na natin sa so ito B1 tapos A finger, okay, tapos B2 tapos D finger dito, pagkatapos ito yung B3, nalagay natin ito. Okay. Dito hindi ko na ikakabit yung B11 kasi hindi siya tutugma. Ito yung B11, hindi siya tutugma dun sa ano kasi sa ginawa kong improvised joint. So ang mangyayari is ganyan, tapos pasok natin tong 5, okay. Then, ito yung thumb niya. Dito naman siya kakabit. So, it's either way, dito or dito. Pero ito for left hand. Then, this one. Tapos, ito yung knuckle niya. So, napaka-bland lang nung knuckle. So, what I will do is, triman lang natin to. I will paint this with silver yung bilog. Yan, para may character siya. Then, let's put it here sa dorsum part. Yan. So, combined. Galing, di ba? So, ito yung una. Nagawa ko na siya. Ito yung una. Sa right. Ito naman yung sa left. And this is it. Ito yung improvise na ano natin. Improvise na joint. So, swak siya. Kasyang-kasya siya. Oh. Galing. Diba? Dito din. Kasyang-kasya siya. So, now we have this super angas na Getter Robo. Malaki na nung kamay niya. Ang ganda. Oh. So, sobrang angas para sa akin. Ewan ko lang sa inyo, guys. Ang ganda, oh. Diba? So, medyo maluwag lang to. Pero, madali lang na yung solusyonan. Lalagyan lang natin ng konting super glue para medyo sisikip konti. Pero at least, oh, swak lang. Hindi siya ganun ka, ano, ganun kaluwag. Diba? Angas, oh. Yeah. So, tingnan natin kung kaya na itong hawakan ng large weapons. Gaya nito. So, let's see. Actually, hindi yan mahahawakan. Kasi nga, rounded yan. Pero at least, ang ganda lang ng expression. Diba? Expression wise, magagrasp niya. Okay? Pero astig, oh. Ayun, oh, nahawakan niya, diba? Yun lang, kailangan lang natin sikipan banda dito. Kasi, ayun, oh, umiikot talaga. Pero, still,
maangas kasi kaya niya nang hawakan na. Hindi na tayo gagamit pa ng interchangeable hands. Diba? So, pwede natin itong i-angulo pa ganito. Pakapit lang natin yun. Ganon. Okay. Medyo dahan-dahan lang ako kasi matigas-tigas din yung joint kasi ng finger na ito. Baka mabali. Pero okay naman siya. O, di ba? Medyo maangas na siya. Kaya na natin siyang i-pose. Hindi tayo gagamit ng interchangeable hands. O, di ba? Okay na. Angas na. Kailangan ko lang ng action base siguro. Yan. O, diba? So, that's it for the review of MSG Modeling Support Good from Kotobukiya. By the way, ang kulay nito is metallic gray siya. Yung kanyang fingers and palm, metallic gray po. And thank you for watching this unboxing and at the same time review and customization video. See you next time. Humorman from Humorman Gunpla Studio saying goodbye. God bless. Take care.